ay talong. Good morning mga kabossing. Hello to everyone. Araw po ngayon ng Biyernes. Hopefully makasama ko ulit kayo. Magbibideo po tayo ngayon. So bukas pala ko sanang pabisingan yung ano ko, yung garahe ko, kasi po mag-iisang taon na wala pa siyang blessing. So may mga nag-advise sa akin na dapat daw i-blessing bago paghanap buhayan. Binala ko naman yan mga kabossing, kaya lang wala tayo pagkakataon. So bukas matutuloy na siguro to. At ngayong araw na to ay sana po ay tayo sama-sama ulit. At kung ano-ano man ang aking magawa, so sana pagtagaan na lang yung mga kabossing at samahan nyo ako. Medyo maulan mga kabossing. Ayan maulan siya na maaraw. Ayan mga kabossing. So ngayong araw na to ay this week, sana may isang video man lang ako, kaya pinili ko mag vlog. So miss you guys, at samahan nyo ako ulit mga kabossing kung ano man na magawa natin mga kabossing. Tara mga kabossing, kung mahalata ninyo talagang nagkaubo na ako, puro tighim. So pagpasensyahan nyo na, at talagang ganito ako pag nagkakaubo, matagal bago siya umalis. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon na talagang ayaw kong magkaubo. Nawawala naman siya pero matagal, buwan. At saka yung ubo ko para siyang allergy, makati yung lalamunan ko. Kaya pagpasensyahan nyo yung vlog ko ngayon. Pagtsagaan nyo na kahit na ganitong medyo paubo-ubo ako. Ngayong araw nito mga kabossing ay ayan nag-prepare po ako ng lupa na pagpupunlaan ko ng binili kong punla no isang araw diyan sa sa ko ba binili, Tagaytay din. So hindi po naman tayo pwede magpunla dyan sa lupa lang dyan, kasi maraming kulisap. Kaya nagbukod po ako ng mga mga 4 days na lupa, ayan, sa paso. Diyan ko po yan ipupunla para at least wala na siyang kulisap pagka naimba ko ng mga Kaso inabot siya ng ulan. Ayan, nagputik itong isang ito. So ipunla natin mga kabossing. Hinihintay ko lang yung anak ko, kinukuha yung binhi. Ayan mga kabossing, ang binili kong punla ay talong na haba. So ipupunla po natin dito. Medyo basa yung yung lupa, pero mabubuhay naman yan mga kabossing. Ayaw. Hindi ko alam mga kabossing kung saan ko nabili ito hindi ko na matandaan. Ayan, ito ay talong na na haba. Subo ko ito mga kabossing lagi ako nagpupunla dito sa mga parang plastic
na binyak. Madali siyang ano, mabuhay dito. Siguro hindi na ako 5 beses nakapagpunla dito kasi hindi maaari siyang ipunla sa labas na ano, kinakain ng mga insekto, guyam, langgam. Ayan. Pero itong isang ito hindi siya pwede, laging putik, inabot kasi ng putik kagabi. Then ang sunod natin ay pipino, cucumber. Cucumber ba to? No? Pipino. Cucumber ba yan? Ayan. Pipino. Pipino nga to. Ay. Ayan. Ito pag may ilang araw at medyo malaki na mga kabosing, ililipat ko na to sa garden ko dyan. Kung napanood nyo yung ano, yung dati kong yung nilinis na garden na nakaraang araw, lalagyan ko to ng ano, ng mga balag para gapangan. Yung lupang ito ay hindi ko dito kinuha ko doon sa ano, sa kabila. Sana tama itong ginagawa ko, pero ganito lang naman ako magpunla eh. Parang may tubig ilalim eh. Yan. Then ang sunod ay kamatis. Kamatis siya, oh. Ito yung kamatis mga kabosing, ang hirap na hirap ako magbuhay dito. Hindi ko alam kung hindi siya akma sa lupa dito. Hirap na hirap talaga. Madalas na mabubuhay ko dito ay talong at yung ano, kalabasa. Ayan. Kamatis yan mga kabosing. Ayan. Konti lang. Ilubog natin mga kabosing. Kasi pag nakalutang siya, hindi siya ano, sisibol. Ito yung ano, kaya bumili na ako mga kabosing. Kasi naisipan kong bumili ng ano, punla. Kasi nga nahihirapan ako magpunla dito. Kaso napakamahal naman eh. 100 isa, 10 puno. Yan. Yan. Kamatis, pipino. Then, ano ba yung isa? Talong. Ayan. May laman pa yung mga kabusi. Saka, ano yung isa? Parang mayroon pa isa eh. Parang may isa pa. Ito mga kabosing. Upo. Pero ang pagpupong lang ko mga kabosing ay nalunod, nagkatubig. Kaya kailangan patuyuin pa to. Isang araw na lang to mga kabosing. Tara. At mga kabosing, oh, ngayon ay may mga bibilin din akong mga gulong ng sasakyan. So
Samahan din niyo ako mga kabosing para at least hindi man ako boring habang nasa biyahe mga kabosing. Tara. Yung mga kabosing, magpapalit tayo ng gulong ng isa kong sasakyan sa Fortuner ko. Medyo manipis na yung isa. Ito ang ipapalit natin mga kabosing. Samahan nyo ako mga kabosing. Tara, para at least sa biyahe ko ay may kasama ako, para hindi man tayo maboring mga kabosing. Tara. Palitan natin mga kabosing, medyo manipis na sa likod yun eh. So magpapasko ngayon, baka bigla tayong may lakad na malayo. So kinakailangan yung gulong natin ay kondisyon. Tara, let's go. Samahan nyo ako mga kabosing, tara. Mga kabosing, naalala ko pala mga kabosing, ngayon ay patatlong araw na ng tigil pasada ng mga ng mga pampasahero jeep. Nag-umpisa siya ng ng Wednesday until now yung kanilang tigil pasada. Kinokonti nila yung yung phase out pa rin ng mga traditional passenger jeep. So ewan ko kung may kahinat na yung kanilang yung kanilang pagpatigil pasada o maririnig pa sila ng ating gobyerno. Pero matagal na yan eh. Talagang pinagpipilitan mga kabosing. Kaya ewan ko kung madidinig sila. Yung iba sumasali sa sa tigil pasada, pero yung iba hindi nila kaya. Nawa ng na siyempre may pamilya sila, kailangan din nilang ng pera pang ayuda sa pang araw-araw na pagkain, pangailangan. Ayan.
sa ano. Dito na tayo sa vulcanizing. Palitan natin. Tara. Ang sa likod. Ang sa likod. Yung pera para sa mga pangangailangan namin ay winawagdas na ito sa mga pulisyon niya. Ito'y apektado ang pag-aaral ko dahil hindi marunong umawag ng pera sila. Dahil dito ako na lamang mismo ang nag-decide na pag-aralin ang sarili ko sa Palitan natin mga kapusing. ng pagbabantay sa pwesto ng negosyanteng amo ni nanay sa palengke. Mapatuloy. Lak yan? Lak? Tulog lang? Tulog na rin? Oo. Oo lang. Ano sabi nga pala? Ha? Mga kabosing, napaayos na natin yung mga gulong. So saglit tayo sa auto supply. May bibilin lang ako mga kabosing. Well, mabalik ako sa ano, sa sinasabi ko kanina tungkol sa strike ng mga jeep, pampasahero jeep. Hindi ko alam kung ma-actionan yung mga bagay na yan, yung usapin yan mga kabosing. Kasi napakatagal lang yan eh. Talagang pinipilit po ng ating ang LTFRB po na talagang i-phase out. So ang paraan po ng mga ng mga operator at driver ng traditional na jeep ay ayun, mag-strike. So sa totoo lang, ang naapektuhan naman po yung ating mga mananakay, yung mga pasahero, na hindi naman kagustuhan talaga yun ng ng mga driver at saka operator. So wala po silang magawa kundi yan, magtigil pasada para at least marinig sila. Pero yung ba naman ay kinakailangan pang iparinig. So isa, dalawang beses
siguro naman malalaman na nila at mapapag-aralan nila yung mga bagay na yan. Talagang pinipilit nila yung phase out, so wala rin talaga tayong magagawa. Yan na kasi ang gusto ng gobyerno. So come what may na lang talaga mga kabosing. Siguro nagbibingi-bingihan na sila. Yung po naman pag-i-strike ng mga ng mga pagpasahero jeep ay sa totoo lang hindi po kaya talaga ng ating mga driver. Kasi umaasa din po sila sa kanilang araw-araw na kita eh. Sa 3 araw na strike nila, siguro yung isang araw okay pa, pero yung mga padalawang araw, patatlo, nagdaano na sila, nagkikipit na sila. So yung iba talagang hindi na sumusunod. Yun na sinasamantala ng ng ating LTFRB para sabihin nila na failed. Hindi tagumpay ang strike ng mga ng mga driver at ang papasahero ng jeep. Kaya sasabihin nila nag-strike nga kayo, hindi naman kayo sinamahan, wala naman kayo pagkakaisa. Sa totoo lang talagang dapat may pagkakaisa yung mga bagay na yan. At nang makikinabang naman talaga lahat. Kung sakaling hindi sila matuloy ang phase out. Pero wala tayong magagawa mga kabosi. Meron talagang nangangailangan ng pang-araw-araw na pangailangan ng mga driver. So pero kung iisipin nila, once na tagumpay yung strike at nakinig yung gobyerno na hindi pa pwede at talagang malaking epekto, malaking may tutulong sa atin. Kaso wala pong pagkakaisa talaga yung yung ibang mga driver at hindi sila nakikisama, kaya ayan, biyahe pa rin sila. So ayun, kung ano man ang mangyari, siguro kailangan na lang natin tanggapin. Pero sa totoo lang, bilang isang operator po ako ng jeep, ay masakit po sa aking kalooban na mangyayari. Pero wala tayong magagawa mga kabosi. Kesa naman tayo ay bumatikos na hindi rin naman pinapakinggan, so manahimik na lang tayo mga kabosi. Baka sabihin nila na sobra namang makakula tayo, talaga namang ang laking epekto, lalo na sa ating mga driver na talagang doon lang kinukuha yung mga pang-araw-araw na pangailangan ng kanyang pamilya. Ayan, yung iba nakisama, nag-strike sila, talagang hindi sila bumiyahe. Pero meron po talagang nabiyahe, hindi rin sila nakisama. So wala na, yung asosasyon parang wala na rin magawa. Siguro hinahayaan na lang. Siguro sabi sa kanila is isasama ako sa strike, pero bibigyan mo ako ng bigyan niyo ako ng pera pang pamilya ko sa pangailangan namin. Wala namang gano'n. Kaya siguro hinahayaan na rin ang asosasyon. Mahirapan tayong bumalik mga kabosing traffic sa pabalik. Doon tayo dumaan. Mga kabosing, may bibilin lang tayong pyesa saglit. Matuloy ko mga kabosing, nakakalungkot talaga. Parang ngayon hanggang December na lang na ito yung yung mga prangkisa, yun ang sabi. Hindi ko lang alam kung
magkatotoo. Pero malaki talaga ang marami ang maghihirap talaga mga kabosing sa mangyayari. Kasi kalimitan po, napakarami pong driver ng mga jeep. Yung ibang mga jeep po mga kabosing na talagang nahinaan ng loob yung ibang operator, pinatay na lang po nila yung jeep nila, pinakilo na lang. So yung natitira na lang yung medyo malalakas ang paniniwala na hindi matutuloy ang phase out. Siguro 2020, 2021. Ako ganun eh. Lagi pong binabarat yung jeep ko na bibili na lang daw ng mura. Pero ako, napakatagal ko ng operator ng jeep. Siguro ang tumakbo na lang sa isip ko ay pahala na. Kung wala nang biyahe, tigil. Ngayon kung babaratin mo lang, kaya ko na lang doon sa bahay. Siguro pagka talagang wala na, i-drop ko na lang, tapos ibebenta ko na sa mga probinsya para at least mapakinabangan yung mga jeep na yan. Mga kargahan ng ng gulay, yung mga gulay na ani ng mga magsasaka sa mga bukid, doon na lang para mapakinabangan. Kasi yun mga kabosing ay mga kondisyon pa yung mga jeep na yun. Hindi po pinabibiyahe ko yan ng hindi kondisyon mga kabosing. Kaya sana pagkalooban po tayo ng nasa taas na wag na matuloy yung phase out na yan. Kasi napakasakit po talaga. Talagang pinagpipilitan po ng gobyerno natin na ituloy ang phase out. Noong nakaraang election po ay marami po ang nangako na mga kandidato na pag sila ang nanalo, wala na daw po yung phase out. So, i-recondition na lang po yung mga sasakyan pagagandahin at ayun, hindi na itutuloy yung phase out. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, nung nanalo naman sila, wala rin, ganoon din. Diba? Ganun lang naman ang politiko dito sa Pilipinas. Kaya ako hindi masyadong kahit yung barangay election, wala. Magkakaroon ka lang ng kaaway niyan. Pero isa naman, kalimitan po dyan sa ganyang politiko, isa naman ang hangarin. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan po mga kabosing. Ayan, malapit-lapit na tayo sa auto supply. Bossing, saglit lang mga bossing. At may bibili lang tayo na pyesa. Mga kabossing, until now talagang may mga ilang na
nag-strike pa rin mga mga jeep. Pero yung iba, mga biyahe, siguro talaga kailangan ng pera. Ayan. Yung iba bumibiyahe, siyempre mga nangangailangan din ng mga yan sa pang-araw-araw nilang o sa pamilya. So ewan ko kung magiging successful itong strike nito. I think lagi naman sila nag-i-strike, nagtitigil pasada, pero hindi naman sila pinapakinggan. Saka ang alam ko mga kabosing, ano yan eh, dumaan na yan sa Congress. So ibig sabihin nasa batas na yan. Yun ang pagkaalam ko mga kabosing. Ibig sabihin nasa batas na yan mga kabosing. Kaya pipilitin na yan yung mga yan. Maaari na yan, bigyan pa, pero tayo umaasa na baka sakali makinig talaga sila na huwag namang ituloy, pero parang ano na, napakaliit na ng chance mga kabosing. Lalo nang darami mga kabosing ang mga kolorum ngayon pagkaganyan. O ngayon nga may mga kolorum na eh. Ayan o, kolorum yan. What if ano pa, tigigil talaga nila. Marami yung lalabas na kolorum talaga. Sisigurado ko yan. Sana ano, pag matuloy, malaking ano, kawalan talaga. Yung mga kabosing, dito na tayo sa ano, sa bahay, sa garahe. Na paayos natin yung ano, yung gulong. So uwi mo tayo sa bahay at may ayusin tayo. Linisin natin yung adventure. Ayun, ang dalawang gulong ayos na. Yan ay sa Fortuner ko mga kabosing. Hindi ko naman masyadong ginagamit yan, Fortuner na yan. Mas kursunado ko ito si Bumblebee. Mas bagay sa akin si Bumblebee, hindi sa Fortuner. Tara, uwi mo tayo sa bahay. Mga jeep ko, hindi nabiyahe yan mga kabosing. Ano yan, strike. Nag-strike sila, strike kami. Ang strike na hindi malaman kung may katuturan mga kabosing. Ewan ko lang, sana may bunga, pero try din natin kung marinig pa tayo o makarinig ba yung nagbibingi-bingihan na lang siguro. Pero try din natin mga kabosing para maiparabot sa kanila yung ating mga hinaing. Yan tayo. Ayan mga kabosing, yung inaayos kong adventure. Andito na siya sa ano, sa bahay ko. O yan, ating lilinisin mga kabosing. Lilinisin natin mga. Ayan o, okay na siya. Ayan o, ano siya, naka leather set. Sticker na. Tara, linisin natin mga kabosing. It's time to clean. It's time to wash. Washing tayo mga kabosing. Tara, let's go.
Kaya mga kabosing yung ano, yung unit na sobrang dami ng issue. Yan yung adventure na yan. Tigas manobela, pa aircon, track and pinion. Yan mga kabosing. At tapos din mga kabosing, ngayon lilinisin naman natin mga kabosing. Ayan, nakaset cover na yan, oh. Oh, di ba? Yan, kamating na siya. Ang kulang lang ay linis. Ang ceiling niya ay maayos na. Ito po ay adventure na top of the line. Kaya ang loob niya ay iba yung mga sidings, oh. Yan, kakaiba. Pati upuan niya sa likod, nakaharap sa, naka front seat lahat. Nakabossing na yan. Yung kanyang ano, reserva naka-separate kumpara dun sa ibang adventure na ano, nasa ilalim. Ano yan? Oh. Ayan, naka-front, nakaharap pauna lahat. Ayan. Ang mags niya, oh. Ayan. Ayan. Then yung makina ay ating i-detail. Taas mo to, Ara. Taas mo. Iyatan yung ha, pinunasan din. Lahat ng mga kabosing gilinisin natin ngayon yan. Grabe, malinis na yan. Grabe mga kabosing, pinagod ko dito sa unit na to kumpara dun sa iba. Presentable naman siya. Adventure ano, super sports. Lilinisin naman natin, at the same time ating wax na rin para hindi masyadong dumihin. Ha? Ano ba yan? Nag-play lang. Ayan mga kabosing, ating iwa-wax. Ito pala na may nalinis na mga kabosing. Ang pag-wax nito ay hindi dapat nakatutok sa init. Nakakasira ng pintura. Yung turtle wax mga kabosing. Tara.
Ayan mga kabosing. Pag napurasan na yan, okay na yan. Gagarahin na natin. Then, i-road test din natin maigi yan. Siguro malaywan. Dapat may road test kasi hindi po pwedeng dito lang mga kabosing yan. Dapat ilayo natin para proven na kondisyon na siya. Ayan. Successful mga kabosing. Kaya lang nakapagod. Oh, pagod talaga. Tingis yan. Naka-under chassis yan mga kabosing. Oh. Kaya kinis yan mga kabosing. Naka-under chassis yan. Oh. Under chassis yan. Makakapal pa mga gulong yan mga kabosing. Kaya mga kabosing. Medyo mahaba-haba na yung video ko. So, salamat ulit sa pagsama sa mga video ko hanggang sa uli. At muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong panonood na kahit napakasimple lang ay pinagtsatsagaan ulit na inuulit-ulit ko lagi yan sa inyo. At taos pusong tinatanong ko na utang na loob sa inyo mga kabosing. So, until next vlog na lang ulit mga kabosing. Salamat. Bye-bye.